Hi guys! I'm Paula! I'm Pam, and we're to be six! Ang haba! Pahaba every episode. Welcome back to our third episode. Third episode! Ayan. Akala mo naman ang dami. Oo, akalain mo yun. Nakapag-third episode Welcome na tayo. back. Good morning everybody. Sana Yes. happy kayo today. Yes. At Kasi sana, happy kami. happy kami. Wala rin na kami choice. Kundi maging masaya. True. Diba? Tulad yan ang sabi namin, yun ang goal sa buhay. Correct. Maging masaya. Dapat lagi tayong happy. With that, anong pag-uusapan natin today? Okay, tayo ay mag-move on na sa school life. This is part 1 of 3. The school series. Of the school series Yes! naman to. Yes! Tapos na tayo sa slam book series, school series naman kami. Kung saan, ikukwento namin yung buhay estudyante namin from kinder to college. Oo, magpo-full Ayan. circle tayo. Yes, full Full circle. circle. Para lahat ng generation na nanonood, makaka-relate. Yes. Makaka-relate ba kayo? Kaya, mag-relate kayo. Inutusan. Pero feeling ko naman, hindi naman ganun ka, yung difference ng, kasi tayo hindi natin naabutan yung K-12 eh. Sa bagay. So, hindi naman siguro ganun ka, kasi feeling ko, pangalan lang yung tawag dito, yung binago. Like, kung dati kasi ang tawag, first to fourth year, ginawa lang siyang grade hanggang, di ba, matapos yung high school. Pero may 2 additional years. Ayun, may 2 additional years lang. Yun yung hindi implemented nung dati sa school. Ang tanda na. Ayun. Ayun. So, ang pag-uusapan natin today ay preschool, grabe, matandaan pa kaya natin yung preschool. Preschool, grade school, and high school. Okay, high school. So, meron kami mga hinandang mga questions sa isa't isa. And hopefully, meron kayong matutunan. At meron din kami matutunan sa episode na to. As usual. Ayun. So, yun ang pag-uusapan natin today. Okay. Tanda mo pa ba yung name ng... nag-kinder ka, di ba? I think so. I think so. I think so. Hindi mo natanda. Pero, sige, anong name? Anong name ng school nung nag-kinder ka? Alam ko, ang pangalan na niya is Academy de San Bartolome de Taguig. Okay. Okay. Ano siya, parang private school, Catholic school sa Taguig. Sa Taguig. Pero alam ko, hindi yun yung name niya before. Oo, kasi nung nag-kinder ako, same place, ang pangalan niya ay Little Stars Academy naman. Yes. And then, tapos nag-rebrand, ewan ko kung rebrand siya, acquisition, or ewan ko. Parang ang kwento ni Mama noon is parang daycare lang siya nung time mo. Okay. So parang kinder lang talaga. Or parang nursery siya nung time na yun. Tapos nung parang inano ata sila ni Mama at saka ni Daddy na, mag-expand ka na into a full-blown school. Wow, may kinalaman pala doon yung parents. Kaya magkukwento namin later kung anong role ng parents namin doon sa school na yun. Pero, ayun siya, kaya siya naging Academy de San Bartolome de Taguig. Kasi nagdagdag sila ng mga grade levels. So, ayun. Yun nung, ang pangalan. Parang 3 years apart lang naman kami, pero ang bilis lumago lumaki nung school na yun. So, ayun, yun yung name ng kinder. Kinder, may nursery ba? Hindi tayo nag-nursery. Hindi tayo nag-nursery. Okay, kinder. Bali tayo, prep, kinder prep, grade 1. Ganun. Kinder prep, grade 1. Okay. Okay, so, for the sake of the name, dun kami kinder prep grade school. Yes. Yan. So, yun yung school namin, Academy de San Bartolome de Taguig, ASBT, shout out, no? Oo, ang mga, pa sila sa Ususan located yan eh. Sa mga Bartolomian. Bartolomians. Shout out sa inyong lahat. Okay. Sige, simula na tayo. Okay. For the, kinder to grade school. Okay. Most memorable classmate muna tayo. Most memorable classmate in a good way and in a bad way. Oh my God, grabe yung bad way. Good way muna siguro. Sige, go. Siguro, sa kinder, wala na akong maalala. Same. Kasi, ang parang iba yung, hindi ko na matandaan. Pero parang doon sa school na kasi na yun, maliit lang siya na school kasi, maliit lang siya na private school. So parang 2 or 1 lang yung section nyo. So yung mga kaklase ko nung kinder prep, sila din yung kaklase ko nung grade school. Okay. Pero ang most memorable
ko na nakaklase ay hindi ko na alam kung nasan siya ngayon. As in, Kahit tinry mo sa Facebook, wala? Oo, wala siya. Tapos parang, dinadoubt ko yung sarili ko, hala, totoong tao ba siya? Oh my God, kung umabot man to sa'yo, sana i-message mo ko kasi, parang siya yung best friend ko nung prep. Okay. Ang pangalan, so naalala mo siya prep? Oo, prep ko siya naging classmate. Tapos, prep lang siya pumasok dun sa school na yon, if I remember it right. Parang, ang pangalan niya ay Brent. Okay. Brent yung pangalan. Tapos, parehas kami ng haircut. Yung haircut namin, bowl cut, yung maikli, tapos may bangs. Tapos, parehas kami ng... Pero baby boy to. No, boy. babae. Brent yung girl? pangalan niya. Oo. As in Brent talaga, hindi yung nickname. Oo, pangalan niya yung Brent. Hindi ko maalala yung last name niya. Okay, Kasi basta nga, Brent. prep Okay. ko lang siya kaklase. Tapos, best friend, parang naging best friend ko siya to the point na hinahatid namin siya pa uwi. Kasabay ko siya pa uwi. So, naalala mo kung saan siya nakatira? Hindi ko naalala, pero naalala ng driver natin. Kasi, ayun, kasi di ba iba yung, parang may mga service, tapos yung iba sinusundo ng mga parents. Tapos sinusundo kami. Nahiya. Meron kaming driver. Tapos sinusundo kami sa school. Tapos, naalala ko noon, parang imbis na mag-tricycle siya pa uwi, hinahatid namin siya. Okay. So, parang siya yung naging best friend ko. Tapos, parang nung prep noon, parang merong diba, merong pakain, merong lunch na kasama. Prep ba yun, kinder? Oo, Basta may meal within may the meal, day. Tapos, kada Wednesday, tanda ko talaga, kada Wednesday, ang ulam, champurado. Hindi ako makain ng champurado. Tapos, until now? Or that time lang? Until now, parang feeling ko super, super weird. Talaga ba, kanin na may kokwa? Okay. hindi ko siya kinakain. Tapos yung champurado, meron siyang kapartner na pandikoko lagi. So, since hindi ko kinakain yung champurado, binibigay ko sa kanya yung champurado. Tapos yung pandikoko niya, binibigay niya sa akin. That's such a sweet story. Kaya parang best friend unforgettable story. siya sa akin. Tapos hindi ko na siya mahanap. Kasi grade 1, naalala ko, hindi ko na siya kaklase. Kasi siguro lumipat siya. Yun, tas umalis siya sa school o lumipat? Umalis siya sa school. Okay. Hindi ko na siya nakita ulit. Tapos, sinahanap ko nga siya sa Facebook. Kasi hindi ko alam yung last name niya. Ang dami-daming Brent sa mundo. Hello. True. Akala ko lalaki po eh. Kasi Brent, di ba? So, hindi ko na siya makita. So, kung sino man po nakakakilala, nanawagan. Ayun. Siya yung, parang feeling ko, unforgettable. In a good way. Kasi parang friend ko siya, tapos parang bigla siyang nawala. Okay. Ikaw? Sa kinder... Wow, may kinder na alala pa. Hindi ko naalala yung kinder. So, sa prep din to. Ito, memorable person sa akin to. Kasi, ewan ko, ever since, parang may affinity ako sa mga loner. Alam mo yun, yung pag nakikita ko na, ayoko nang nakakakita ng merong mag-isa. Tapos, alam mo yung lahat kayo sa isang grupo, masaya kayo lahat, tapos merong isang isa. Ayoko nang ganun. Oo. Tapos, siya yung nakikita kong that time na ganun na, hindi naman siguro siya, siguro hindi niya lang alam kung paano alam mo yun, kasi may mga ganun tao na awkward mas comfortable sila na mag-isa lang sila. Ganyan. Pero at that time, yun nga, since may nga ako sa ganun, nilapitan ko siya, binesun ko. Tsaka nung time kasi na yun, kami yung dalawang pinakamalalaking bata sa klase. Yun, kaya siguro nandun yung affinity ko sa kanya. Alam mo, the same feather flock together talaga. Totoo yan. Since parehas kami ng size, parang sabi ko, parang magiging friends kami nito, ganyan. Parang, yun lang, nilapitan ko siya, tapos naging friends kami, ganyan. Tapos naalala ko dati, may era ako nung prep na naiiwan ako lagi sa klase. Ano ba yung nag-uwi? Ano yung mga klase mo? Ako lagi ako naiiwan. Kasi yung kinokopya ko sa board, kasi ako nun, ayoko ng maduming notes. Oo. So, organized. Gusto ko organized. Oo. So, imbis na, pero yung pagka-ok na yun, pwede ko naman dalhin sa bahay, di ba? Doon ko na lang ayusin. Pero hindi, gusto ko doon ako sa classroom, hindi maayos yung notes ko, hindi ako aalis. Naalala ko nung sinasamahan niya ako. Pag hinihintay ko si mami na susundo, ganyan. Tapos naiwan ako doon, kumukopya pa rin ako sa board, ganyan. Tapos alam mo yun, kunting bura lang, may pambura naman eh. Naalala ko pa rin yung jambong lapis na kulay dark blue. Yun. Yung pambura kasi nun, pangit. As in, pag pinambura mo, nabubutas yung papel. Oo. So, yun yung problema ko na lalo pag na-frustrate na ako, ganyan, yung bura nasisira, edi ulit na naman, ulit na naman, ganun.
Yun, sinasamahan niya ako, ganyan. Tapos, kapangalan nga siya ni Kit eh. Ang pangalan niya, Ann Argami. Hindi ko rin siya makita sa Facebook. Talaga? O, Ann Argami, taga-Taguig din siya eh, alam ko. Baka Siya, mag-anak pala niya. Oo, feeling ko nga kamag-anak ni hindi ko lang alam, hindi ako sure. Basta siya, chubby girl din siya, maikli yung hair, gano'n. Tapos, meron pa kaming time na pares kami lagi naka-headband sa classroom, ganyan. So, ayun, shoutout sa'yo, Ann. Ay, mga childhood friends namin, kung nasan man kayo. True. Sana Shoutout sa happy inyo. kayo. Yeah, yun. Yun ang aking memorable person. In a good way. In a good way sa kinder and prep. Okay, bad way na tayo. Bad way na tayo. Yung mga, name drop natin yan! Hindi ako sa totoo lang. Sa kinder prep, wala akong memorable person in a bad way. Kasi nung prep, ako yung klase ng bata na hindi ako nagko-concentrate sa sinasabi ng mga kaklase ko. Basta ako nun, masaya ako pag kasi may pagkain nun eh. Pag may pagkain, yun lang, masaya ako, may pagkain. Kain ako sopas, lugaw, champurado, ganyan. Tapos, ayun, tsaka hindi ako yung batang competitive din dati sa classroom. Nung kinder prep hindi ako competitive. Wala akong pakialam. As in, kokopya ako ng notes kahit di ko siya naiintindihan, no? Tapos the rest of the time, pinapanood ko yung mga ibon sa labas, ganyan. Tapos minsan, pinapanood ko yung ginagawa ng kaklase ko kung nagdo-drawing siya, ganyan. Ako yung batang lumilipad yung utak dati, nung kinder and prep. So wala akong bad blood nun sa mga kaklase ko. Basta may pagkain sa classroom, nandun si Ann, na best friend ko, at nakakakopya ako ng notes ng malinis yung notebook ko, okay na ako nun. So wala kang bad experience sa mga kaklase mo? But sa classmates, at least nung kinder prep. Kinder prep. Ako rin naman nung kinder prep, wala akong masyadong Kasi very din naman ako doon. Wala akong pakialam sa inyo. True. Basta happy kami ni Brent na nag-share ng kachampurado at pandekoko. Wala kayo dyan. Gusto nyo. Ang cute na. Very short film yun. Very pang short film yung friendship niya na yun. Oo, nakakatawa talaga. Tapos parang sabi ko, saan na kaya to siya napunta? Hindi ko alam kung naalala pa nung driver namin, sa saan sila nakatira, baka puntahan ko doon. Dito po ba si Brent? Hindi, joke lang. Tapos abutan mo siya naka-bowl cut. Parang ganun pa rin yung itsura niya. Tapos kumakain siya ng champurado. Pero sa grade school ba, meron ka rin ganong person? Kasi sa grade school, I cannot say na, parang merong magandang effect. Grabe naman yun. I mean, wala akong masyadong bad blood, kumbaga sa kanila. Sa grades ka, okay. Na niisip ko na bad yung effect nila sa akin. Pero pero for sure, no grade school, nagsimula na kasi yung alam nyo na kung paano kayo mag-asaran, ganyan. True. And yung mga tumatawag po sa akin nung grade school na mataba ako. Okay, true na naman. Mataba naman talaga kami noon. And okay. Hanggang ngayon, actually walang moment sa buhay namin na payat kami. Oy, meron mga grade 3 ako nag-start lumaki. Tapos kasi hindi. Kasi ever since malaki na ako. Parang nung time na yon, parang kasalanan maging matabang bata. Parang, hello, cute-cute kaya namin. No. So at that time, uso na talaga yung bullying. Oo, uso na yung asaran talaga. And masasabi ko na parang isa yun sa mga nag-build ng insecurities ko din growing up. Kaya wag kayong ganun. Kasi may long time effect siya na I feel like I always have to parang kailangan kong i-compensate yung pagiging mataba ko. Same. Di ba? Na, okay, since mataba ako, kailangan funny ako. Since mataba ako, kailangan matalino ako. Ganon, hindi siya magandang effect. True. Kaya siguro naging people pleaser ako. Kasi dahil doon. Same. Di ba? Same track. Kaya parang, although, dati, parang isipin mo, ang pangit ng effect sa'yo ng mga taong ganon yung tawag sa'yo. And, kilala niyo na kung sino kayo, oh my God. I mean, hindi naman naging hindrance siya sa paglalaro ng badminton. Pero, winning at life, okay naman. Okay naman. So, yun. Parang, hindi na ako para magkaroon pa ng bad blood sa kanila. Kasi, meron din namang effect na, okay, sige, parang, natanggap ko rin naman sa sarili ko na, hindi dahil ganito ako, hindi dahil mataba ako, hindi ko kayang gawin yung mga bagay. Siguro hindi ko kayang mag-split. O kaya mag-cartwheel. Oo, hindi ko kayang hindi ko kayang yung ginagawa ng normal body na person. Pero in life, parang hindi naman lahat ng skills kailangan payat ka.
Truth. I mean, Actually. hindi naman, basta, bahala kayo dyan. Mm. Pero yun, So, walang yun, bad person wala sa'yo. akong bad person. Feeling ko lang yung ano, kasi parang kung bad person, lahat ng nang-asar sa akin, bad kayo. Mm. Kasi pangit yung ano nyo, pangit yung outlook nyo in life. Mm. No, ano na. Pero yun siguro yung nung grade school kasi talamak yung ganyan eh. Mhm. Lalo na yung mga grade school age, hindi mo masyadong Mm. iniisip yung effect ng sasabihin mo eh. True. Hindi ko lang alam yung generation ngayon Ito. kasi very politically correct na ang mga tao eh. Oo, siguro Bawal naman. ng fat shaming. We hope and pray that you guys are better than us. Oo, kasi Nung grabe time talaga namin. yung naiyak. Pero yun po ang ano ng grade school, ganap ng grade school. Siguro memorable na kaklase Grade school. in a good way. Mm. Lahat naman sila yan. Mm. Ano Okay. sila? Kasi parang dun ka nagbe-build ng relationships eh. Diba? Kasi dun ka first makaka-experience ng friends, ng crush, ng yung mga away-away, tapos kung ano-anong bagay. Ayun. Pero, kung isang person lang, wala Wala kang masyadong- masasabi na, as in yung angat sa lahat na masasabi mong best person, best classmate. Best? In what way? In a good way. Ikaw, example yung sa'yo. Okay, best classmate for me in a good way. Ito, ano ko siya, talagang, yung respect ko sa kanya as in high level. Kasi itong tao na to, siya yung challenge. Siya yung nag-challenge sa akin. Academically, mula grade 1 hanggang makagraduate kami ng grade 6. Lagi kami dikit niyan sa top 1 and 2, kami lang ang nag-aagawan sa spot niyan palagi. And most of the time, siya yung laging top 1. Kasi magaling naman talaga siya, as in super talino nitong taong to. Pero, alam mo, hindi kami yung competitors na, alam mo yun, naggalit sa isa't isa. Friends kami, na parang alam mo yun, sabay kami kumakain, nag-aasaran kami, ganyan, best friends kong best friends. Tas, Ay, kilala ko yan! we challenge each other. Siya yung may lunchbox na ano. Huwag mo sabihin! Oo, hi! Hi, Adrian! Shoutout sa'yo! Adrian yan talaga, sobrang, siya yung first taste ko ng friendly competition. Na, alam mo yun, yung hindi ka galit sa kanya personally. Tas yung, alam mo yun, kahit hindi ka niya pinoprovoke, napupush ka niya na to do better, ganyan. Kasi nga kami lang lagi nag-aagawan sa top 1 and 2. Nung graduate kami, siya ang valley, ako ang salo eh. So, ayun, yun yung namin. Siya, yan, best person yan. Kasi super best friends kami niyan. As in, kami, talagang pinush namin yung isa't isa to be better students, ganyan. Yan. Ang good. Siguro ganyan din, no? Same. Kasi parang sa sobrang liit nga ng school na yun. True. Hindi ko rin alam ba't ako nag-salutatorian. Salutatorian din ako noon. Tapos ganyan din yung valley namin. Friends din kami. Pero hi Ana. Si Ana, siya, very, very introverted na person siya. And ako yung sobrang loud na person. So parang hindi kami swak. Pero polar opposites kayo. Friends kami. Pero siguro yung masasabi ko na parang isa sa mga naging friends ko din. And thankful din ako sa kanya. And parang na-amaze ako sa gano'n siya kabait. Ay si Chelet. Kilala mo ba si Chelet? Naalala ko si Chelet. Si Che. Hi Che. Nasa Singapore na siya ngayon. Wow. Oh my God. Sana masaya ka na. Pero ayan siya. Kasi siya, parang kaming lagi yung tatlo na Tres Marias. Oo. Ang biro nga nun, kami, ABC. Kasi Ana, Bianca, Chelet. So, parang ganun. Tapos, sobrang bait niya. As in, sobrang bait niyang tao. Sobrang kanya, sobrang humble niya. And, naalala ko pa noon, nagpupunta kami sa bahay nila sa Wawa. Tapos nakikita ko. Kasi syempre, din naman nun, parang very, yung pamilya namin nun, so parang ako, ay, grabe ganito, ganyan yung bahay nila. Pero sobrang humble niya talaga na tao. Tapos, ayun, ang bait niya. Tapos, kahit nung mga reunion after, laging siya yung kadikit ko. Na, which hindi ako pupunta, hindi ko pupunta. Pero mga gano'n. I have that friend. Ayan. Tapos, isa rin siguro si Justin. Pero isa rin yun sa, napaka-alas ka doon ng tao yan. True. As in, isa yan sa mga
yung mga origin story ng mga villain. Yan, isa yan sa mga rason kung bakit ako pwede maging villain. Kasi sobrang alaskador niyan as in, sobrang ang hilig niya akong asarin. Pero sobrang bait din ng tao niya, sobrang gentleman yung taong yan. And nangangamusta pa rin yan siya kung okay ba ako sa buhay ko, ganon. Nakatouch yung gano'n no, after all these years na nagre-reach out ng kumusta. At yung hindi mangungutang syempre, yung mangungumusta lang legit. Yung kunyari naalala ka lang, naalala kita, kamusta ka na, ganyan. Ayun. So, yun yung mga good people ng grade school. And kasi ikaw wala kang bad. Yung mga nanukso, yun yung bad. So, yan. Si Justin, isa yan siya dyan sa mga nang aasar sa akin hanggang ngayon. Pero, ako, bad classmate, wala akong masasabi na bad classmate. Kasi katulad nga nasabi mo, given na yun na may mga aasar talaga eh. Ganyan kasi we're at that age na parang ayun nga, wala kang pakialam sa sasabihin mo, hindi mo alam yung consequences. Yung effect niya sa ibang tao. Yan, ganyan. So, ayun, wala akong masasabi na particularly na one person na bad nung grade school. Wala. So, ganun din. Lahat po nang manawag sa amin, mataba kami. Lahat ng mga nagkukunwari, lumilin doon kapag dumadating ako. Gagi, hindi mo naranasan yun. Oo naman, yung mga ganyan jokes. My gosh. The fat jokes are... Fat jokes. Grabe. Pangit yan. Okay, so, we're done with grade school. Punta na tayo sa high school. Punta naman tayo sa high school. Punta tayo high school. Parang separate na lang yung high school. Kasi parang masaya din yung high school kasi change yun eh. Parang another chapter yun. So, sa this episode, parang feeling ko kaya ba natin? Ano oras na ba? Ay, shucks, hindi ako nag-timer. Anong oras na ba? 15 minutes pa. 15 minutes, okay. So, grade school lang to kasi ang dami nating talking points grade school na lang muna. Okay, so part 1 of 4 na pala to. Kasi, hindi, 3 lang. Anong 3? Kasi preschool, grade school, high school, college. Ano yung graduate school? Teka lang, preschool. Preschool, grade school, today. Tapos, high school. Tapos college. Ay, oo nga, no? 3 lang. Ano ba yun? Di ba rin mag-math? Ay, sorry. Okay, 1, sige, 2, 3 3 parts. Okay, game. Ayan. So, yun nga, wala yung lahat ng mga alaskador nang wala sa lugar ng grade school. Ayan. Sige, mag-focus na kinder prep grade school. Next, sino ka sa classroom nung kinder prep and grade school? Magkaiba ba yun for you? Feeling ko nung kinder prep, parang same lang naman. Pero naalala ko nung kinder, ayokong pumasok. Sobrang ayaw kong pumasok. Kasi parang feeling ko, iiwanan ako ni mama. Okay. Naalala ko nung kinder, parang papasok ako, tapos lagi ako nakatingin sa labas. Kasi yung classroom namin, kita niya yung labas ng school. Okay. Yung parang gate nung school. Mm-hmm. So, tas parang iiyak ako pag aalis si mama. Yung isang buong half day, nandun lang si mama, pinapanood lang niya ako kasi umiiyak ako pag nawawala siya. So, parang feeling ko ako yung person na parang siguro may separation anxiety ako na hindi ko gusto na naiiwan ako sa isang lugar na mag-isa ko lang. Which hanggang ngayon, ayoko na ganun. Ayoko nang ganun. Ayoko nga nang nagta-travel kasi ayoko mag-isa. Pag nagta-travel mag-isa, ayoko. Pero meron ka namang mga ibang bagay na kaya mong gawin mag-isa, like mag-grocery, ganyan. Like maligo. Hindi, I mean, sa lugar na hindi ko alam. Okay. Yun yung ayoko. Tapos, preschool, medyo umokay naman na ako, hindi na kailangan magstay ni mama. Ayan, okay. Doon. Pero ako yung person na very, I kept to myself nung prep and grade school. Hindi ka friendly. Hindi ako ganon. Kasi nga, yung buhay namin ni Brent, yung kami lang. Okay. Yung happy kami lang. So parang hindi ko masyadong pinapakilaman yung iba kong kaklase. Okay. Nung grade school, doon na nag-start na na parang gusto ko friends ko na lahat. Kasi yun na yung election na ng officers, di ba? Tapos gusto mo, gusto mo part ka ng mga student officers. So, kailangan mangampanya ka, ganon. So, ako yung parang lagi lang akong salutatorian din. Parang meron lang akong time na nag-first honor ako. Kasi favorite ako nung teacher ko. Feeling ko grade 1, si Miss Lontok. Ma'am Lontok, yung Lontok na... Mrs. Lontok. Yung Dalawa kasi yung Lontok nung time na yun. Yung Lontok na mabait. Hindi naman yung isang Lontok. Mas mabait lang
yung isa. So, yun, parang parang doon ako nag-start na maging friendly, tapos yun nga, doon ako nag-start na feeling ko, I have to compensate of me being fat. So, parang feeling ko, dapat nakakatawa ako or dapat merong something interesting about me. Kaya feeling ko, doon ako naging loud na person. Doon nag-start ang pagiging People pleaser ko. Oh Kasi my God, it goes way back. Inaasar Okay. ako ng mga tao. So, parang feeling ko, either nakakatawa ako or matalino ako or marami akong talents. Ganon. So, ganon yung ko. Pero lagi lang akong second sa academics. Kasi nga si Ana nga lagi yung first. So, ayun. Ganon akong estudyante. Grade school. Yun yung sino ka sa classroom mo. Oo. Okay. Sino ka sa classroom ng kinder prep grade school? Kinder prep, nung kinder, honestly, hindi ko na maalala. Pero nung prep, ako yung quintessential dumb kid na masasabi, yung bata nga laging nalipad ang utak. Tapos nagiging super active lang pagkainan na. Yun. Ganun. As in, alam mo yung tipo ng babalya ako isa sa, tulad na sabi ko kanina, isa ako sa pinakamalalaking bata sa classroom. Yung mga kaklase ko nun, halos kalahati ko lang ang size. Nang babalya ako pagkainan na. As in yung, meron kasing time na, kung sa ibang school, merong nap time. Sa amin, merienda time yun. Oo. Tapos magpipila ka. Pipila kayo, may tigi-isa kayong bowl na maliit. Mangkok na kulay green. Oo, tapos, Oo. tapos required kami nun, magdala ng sarili namin placemat. Talaga ba? Oo, required. Pagandahan nga kami ng placemat nun. Ang dinala kong placemat yung merong grapes na kulay puti. Oh my God. Yung mga placemat ni Mama. Na ganito kapukat, kalaki yung stock ni Mama ng placemat. Parang every time umaalis yata kami nun for the bilhin ng placemat si Mama. Ewan ko kung bakit. Basta, yun yung dala ko. Yung pinakamagandang placemat na nakita ko sa bahay namin, yun yung dinala ko. Talaga? Kasi ganun pala. Sa amin wala nang ganon. Hindi kasi parang naalala ko sa floor kami kumakain. Kami nun kasi Nakain dyan seat. sa table kami kumakain. Table, okay. So, kailangan merong Placemat. placemat. Yan. Ako yung batang ng babal niya ng kaklase para akala mo naman mas marami makukuha ko pero same servings Same lang naman Oo. kaming lahat. Ganyan. Ayun, parang wala, nalipad ang utak, ganyan. Tapos yun nga, slow, kasi nga yung for the perfectionist, ganyan. At saka sa totoo lang nung prep, slow din talaga ako, slow learner akong bata. As in, ako yung tipong, yung kukutusan ka na ng teacher kasi sobrang slow mo. Ganon ako nung prep. Nung grade school, ayan na, dyan na nagsimula yung, katulad din nung story mo na you feel like you have to compensate. Kasi doon na, nagiging aware ka na sa body image mo eh. So, ayun, bukod doon, meron pang, ikukwento ko na ba dito yung origin story? Kaya pa ba? Oo. Ayun, kasi nung prep, ako nga yung parang, yung Slow. slow, sabi ko sana bobo. Yung slow na bata. Yung slow na malaking bata sa klase, diba, nung prep graduation, na, ako kasi nung bukod sa, sa active ako sa kainan, active rin ako sa Kodakan, sa picture. As in, mahilig ako kung saan may picture, ako yung laging unang nandun, ganyan. Gusto ko ako lagi yung model, ganyan. Kodakan. So, Kodakan. Grabe yung Kodakan. Hindi na nila alam yung Kodakan. Okay. Merong photography company before na ang pangalan ay Kodak. Yun ang term namin sa picturean dati, Kodakan. Ayan. Oh my God, ang tanda ko na. So, ayun, dati. Siyempre, prep graduation. After nung graduation, siyempre, may photo op, ganyan, class picture, ganyan. So, nung time na yun, nakaset up na yung mga bleachers dun sa may stage. Just tinatawag na kami, mga bata, tara na, class picture, ganyan, photo op. Takbo ko nun. Ang outfit pa namin nung graduation, naka-white dress kami. Okay. Hindi kami nakatoga, white dress na... Ano yun? Kinder graduation? Prep? Prep. Okay. Naka-white dress, walang toga, basta white siya, ganyan yung dress namin. At tuwa pa ako nun sa dress ko kasi ang ganda ng fit niya sa akin kahit na malaki ako. Ang ganda, basta may picture ako nun. Basta, maganda yung fit niya. So for the takbo naman ako dun sa unahan. Umupo ako dun sa, yung, kita mo kasi obvious yung teacher's chair. Siya yung nag-iisang, dun, diba, sa gitna. Siya yung naiibang chair. Tapos may mga monoblocks sa gilid na para sa mga honor students. Yan. Tapos bleachers para doon sa the rest of us na mga simpleng mamamayan, ganyan. So umupo ako doon sa kanang kamay ng teacher's seat sa right side. Umupo ako dyan. So upo na ako doon, ganyan. Practice na ako ng smile ko, ganyan. Magandang angle, So lumapit yung teacher ko noon and then sabi niya, "Oy, wag ka dyan. Pang honor student lang yan. Doon ka sa likod, doon ka sa dulo ng bleachers, doon sa pang malaking bata." Ganyan.
So at that time, siguro hindi, alam mo yung parang yung thinking mo, hindi pa siya ganun ka ano, pero ano siya parang delayed ano siya sa akin, delayed yung tama. Oo. Yan. So parang nung time na yun, ang reaction ko lang is, umalis ako doon kasi pinapaalis ako pinaalis ako ganyan. Tumayo ako doon sa ano. Pero hindi ako nakangiti sa picture, as in, ganun na lang, ganyan. Hindi na ako masaya, nag-graduate ako. And then pag-uwi daw, sabi ni mami, sabi ko, ma, tara na, uwi na tayo, sabi ko. Ayun, ganyan. Wala na, hindi ka excited. Hindi na ako excited sa kainan, ganyan. Kasi graduation ko, syempre may kainan. Ganyan. Wala, hindi na daw ako excited. And then grade 1, nung nag-grade school na, doon na nagsimula na first honorable mention ako, ganyan. Biglang tumalino yung batang bobo nung prep. Ganyan. Tapos siguro yun yung na-realize ko na parang kailangan kong i-earn yung seat. Ganyan. Kailangan kong i-earn yung seat. Okay, sige, papatunayan ko sa'yo ganyan. So doon siya nagsimula siya sa academics hanggang sa nagbida-bida rin ako sa extracurricular, extracurricular, yan, nagbida-bida rin ako doon. Nag-officer ako, nag-president ako, ganyan. Nag-lead ako ng dance troupe. Isipin yung dance troupe, ganun ako. Sobrang na, as in yung mindset ko na kailangan kong patunayan na I belong in that seat. Parang, ayun, nag-lead ako ng dance troupe, sumali ako ng mga quiz-bee, ganyan, mga slogan contest na, lahat, panalo, kaliwa, kanan, ganyan. Tapos, well, syempre, hindi tayo panalo sa academics kasi nung salutatorian lang din. Pero proud ako sa valley namin kasi magaling naman talaga yung taong yun, hands down. Matalino talaga. Tsaka siya, iba yung discipline niya sa pag-aaral. True. Ako rin, nung time kasi na yun, may konti akong discipline sa pag-aaral, pero yung utak ko, nasa laro pa din talaga minsan. So, ayun, ganyan. Nung grade school, kilala ako as class president. As in, ako yung tawag dito, ako si Jefe, ako si El Jefe. Talaga? Class president ka? Ako nun. Ang role ko lagi sa classroom council, lagi akong treasurer. Bakit? Parang alam ko na kung bakit. Kasi nga, ito na, kukwento na namin. Kasi nga, very well off. Hindi naman parang well off kami nung bata. Ang hirap. Sabihin na lang. Ang hirap makasabihin nepo baby tayo. Pero hindi. Parang mayaman kasi yung daddy namin na noon. So parang kami, parang ang hirap talaga. Hindi, kumbaga mayaman kami dati doon sa lugar namin. Bali siguro sa spectrum ng middle class, nasa high end kami. Oo. Yun. Hindi kami super yaman, pero nandun kami sa mababa end ng mayaman. Oo. So may kaya. Dahil doon, parang isa sa mga donors yung parents namin doon sa school. Okay. Yung sinasabi mo, kaya meron silang mga opinions, may hatak. Kasi yun, nagdo-donate sila ng yung mga trash can, yung mga nagdo-donate si daddy ng mga kung ano-ano doon sa school, basically. Kaya parang alam nila doon sa school na mayaman nga kami. Tapos naalala ko doon sa school, parang one of the few students kami na meron kaming sariling driver. Ganun kasi yung iba, school service, ganun. Tapos yung iba, tricycle, ganun ang nila. So parang kami lang yung, hindi ko alam kung merong iba, no? Pero parang nung time ko, napapansin ko na ako lang yung sinusundo ng driver at hindi ng parents or ng service. So yun, meron kaming sariling driver, kumbaga. So, ayun, kaya alam nila na, mayaman yan ni treasurer mo. Pag nagkulang yung fund, aabunuhan niya. Yung mga ganon. Kaya lagi akong treasurer nung grade school. Ako naman, kaya ako naging president nun. Kasi nga, talagang high gear ako nun sa pagbida-bida. Yung as in, teacher's pet ako, ganyan. Pag may nakikita ko, ito po yung gagawin natin, ganyan. Ako yung laging nagpipresenta, yung laging may initiative. So, para siguro naisip ng mga teacher ko nun, parang, ayun, lagi nagpipresenta, gawin mo presidente yan, ganyan. Class president yun. Nung time mo ba, may grade school student council? Wala pang grade school kasi yung year ko yun. Year ko yung as in, sa year mo yata nagsimula. Na nagkaroon ng grade school student council. GSSC. Tapos, naalala ko nun, meron pang election yan. Tapos, syempre, ang kalaban ko nun, yung valedictorian namin si Ana. Grabe talaga, nilabanan ko, namigay ako ng ballpen. Nilabanan ko talaga. Oo. Namigay ako ng ballpen. Tapos yung ballpen, merong pangalan ko. Tapos sabi pa ng daddy ko nun, hindi, sige, tumakbo ka. Sabihin mo, magdodonate ako ng doon. Pag
pag nanalo ka, sabi ko, grabe. Nagdo-donate ako ng pag nanalo ka. Tapos, naalala ko nun, si Daddy pa yung nagde-design ng logo namin. Kasi di ba si Daddy nun, nagde-design siya yung para dun sa company nga niya. So, si Daddy yung nag-design ng logo namin, ng council. Si Daddy yung nag-design. Tapos meron pa kaming ID nun, si Daddy yung nagpiprint ng ID. Grabe talaga. Sabi ko, grabe, iba talaga pag may kapit yung parents mo sa school. Ako kasi nung time ko, since wala pang GSSC, ako noon, class president ako nung klase namin. Kumbaga wala pang government na nag-handle ng grade 6 to grade 1, di ba? Wala pa noon. So ako nga, si class president niya for the presenta yun ako nung grade school hanggang sa makagraduate nga ng grade school. Okay. Grabe yung... Lumalabas yung pagiging... Alam mo, parang feeling ko low-key nepo baby tayo. Hindi, doon lang sa grade school. Kasi pag nag-high school na tayo, very na po kami, lailayan na po kami. It's a very different world in high school. Okay. Next natin? Next question. Favorite and least favorite subject? Favorite subject ko nung grade school, wala na akong maalala. Yung coloring. May coloring ba nung time? Wala naman yata tayo subject. Mga trace ng mga letters. Oo, kasi parang lang kayo nun busy lang kayo nun, pero wala talaga ng subject. Grade school, siguro ang favorite, hindi ko siya favorite, pero yung the best na sa lahat. For you? The best is siguro science. Science. Kasi ayoko ng math talaga So, least favorite mo si math? Ayoko ng math. Ayoko ng math. Parang, tapos parang, sasabihin nila, ayoko ng math pero nag-accountancy ka. Common misconception po yun. Okay. Sa accountancy po, plus minus divide times lang po. Common, parang basic arithmetic lang po. Pero yun, ayoko ng math. And then, science. Science ang favorite ko siguro nung time na yun. Ang pinaka na-enjoy ko, kumbaga sa lahat ng subject ng grade school. Okay, since we're on the subject na, favorite teacher? Favorite teacher ko noon, siguro si Miss Lontok na yan. Kasi diba, top 1! First honor ako nung time niya. Kasi nga, favorite niya ako. Tapos nung year na yun, naalala ko parang 4 or 5 yung dinonate namin sa cake raffle. For context, yung school namin doon, meron siyang yearly tradition ng cake raffle. Saan lahat ba tayo required? Hindi lahat. Parang may binibigyan lang na letters na certain people. Tapos lagi kaming napapadala ng yung parents namin. Tapos nung time na yun, syempre 3 kaming nasa school. So 3 letter yung dumarating kay mama, yung sa akin, kay kuya, tsaka yung kay ate. Tapos meron minsan nagpapadagdag pa si daddy ng ibang cake. So yun, yung year na yun, naalala ko parang 5 ata yung dinala namin na cake. Tapos, nanalo ka ba ever sa cake raffle? Ako rin, never ako nanalo sa cake raffle. Pero naman, syempre, tayo na yung nag-donate. Sa bagay. Ayun, kaya parang favorite ko si Miss Lontok. Tsaka very caring kasi siya Very motherly. Motherly talaga. Si Miss Lontok, tapos grade 1 ko siya naging teacher. Advisor mo ba siya? Advisor ko siya noon. Tapos parang sobrang bait talaga niya ni Miss Lontok. Kaya, Ma'am Lontok. Kaya, parang ko siyang lola or mommy nung time na yun. Or lola siguro ang best very motherly. Oo. Ako naman, favorite and least favorite. Parehas tayo sa science. Siguro dahil sa teacher, who is yung favorite ko na rin. Shoutout sa inyo, Miss Carion. Si Ma'am Carion? Si Ma'am Carion. Si Ma'am Carion? Alam mo kasi, kaya ko siya favorite. Sige, sabihin na natin, she's not the motherliest. Pero she's very, very strict. Very strict siya. As in. Pero, magaling siya magturo kasi. Actually. As in yun. At saka ang ganda ng handwriting niya. True. For a science teacher, para siyang English teacher kung magsulat. Kasi chalk pa na Promise. Chalk, tas board pan. Ang galing ng cursive niya. Ganyan, tas maiintindihan mo, ganyan. Tas sobrang galing niya nga magturo. Technical siya, pero siguro sa bata lang nakatulad ko na. Ako kasi, willing akong matuto sa jargon ng science. Yung iba kasi gusto na layman's, gusto na simple. Ako gusto ko yung technical siya kasi binabasa ko din yung books So, very book smart ka talaga. So, hindi compliment yun. The joke lang. Ayun, so si Miss Carion talaga.
I would admit, hindi siya, she could be a very, but drill sergeant, Oo, strict, ganyan. talaga siya. Tsaka parang nagpapahiya siya ng kasi, sa recitation. Pero alam mo, nung time na yun na pag siya yung nagpapahiya sa akin sa classroom, it was an honor. It felt like an honor to me na ipahiya niya ako. Kasi kino-correct niya ako na, di ba, parang, yun, siguro sa pili lang din na teacher. Kasi pag ayaw mo yung teacher, tapos pinahiya ka, iba yung feeling nun. Pero pag nirerespeto mo talaga yung teacher, tapos, okay, hindi ko na to gagawin next time, ganyan. Yung talaga, Miss Carion, yan, favorite ko yan, science. Least favorite subject, ayoko rin ng math. Ayoko ng math kasi siguro at that time, ang impression ko sa math, boring. Boring? Oo. As in, masyado siyang exact. Meron lang point A to B. Alam mo yun na walang liku-liku. Ganyan. For a creative, alam mo no, yung time kasi na yun, parang na yung umuusbong na yung pagka-creative person ko. Na parang, okay, point A and B, walang drama sa gitna. Ganon. Parang yun yung, parang, yun yung isip ko dati sa math na parang nakaka-antok siya for me. Kasi alam mo na yung simula, alam mo din yung dulo, ganyan. Tapos alam mo din yung nasa gitna. Wala siyang unpredictability, ganyan. Tapos, ayun nga din, ewan ko lang sa'yo, pero para sa akin, never ako nagkaroon ng math teacher na interesting. Meron siguro nung high school kasi pogi siya, pero so, kilala mo yun, basta sa high school episode na to. Ayun, pero parang yung mga math teachers kasi parang din sila hindi sila vivacious, hindi sila, parang ganoon din sila na magtuturo lang ng exact, mo yun. Ang hirap i-explain. Basta, ayoko ng math, kahit nung high school, college, ayoko rin ng math. Ayoko ng math. Ayun, least favorite subject. At yun nga, Miss Carion, I love you so much. Thank you. Wala na siya. Wala na siya. I think. I don't know then. Alam ko. Di ko po alam, pero it's been an incredible honor for You're me. the GOAT, Ma'am Carion. Okay, next. Most memorable moment. Memorable moment sa grade school, preschool siguro, yung magpapakain ka pag birthday mo. Oo! Gusto pa ba yan ngayon? Hindi ko lang alam. Wala naman ako nakikita. Kasi naalala ko noon, labanan ng yung pabonggahan. Talaga ng pagkain. Tapos, parang naalala ko noon dadating yung mga taga Jollibee. Na naka-box-box yung pakain. Tapos, parang merong isang subject na parang mag-giveaway na celebrate ng birthday. Tapos magpapakainin mo yung mga kaklase mo. Ganon, yun yung pinaka-memorable kong moment nung prep. Kasi nung kinder naman, wala Pero, actually, same. Alam mo, meron nga ako isang birthday celebration na nagpabitin pa sa classroom. Alam mo yung pabitin? Oo, naalala ko nun kasi nakikiagaw din ako nun At ang nakuha ko yung shape niya Power Ranger na bubbles na kulay blue. Yun yung nakuha ko. Bongga talaga yun. As in, wala namang pabitin nung time ko. Hindi ko alam kung paano. Pero ganun, parang Jollibee, McDo, or usually Jollibee ang pakain. Syempre, Jollibee pa rin. Tapos parang medyo nag-die down na lang siya nung grade school na. Kasi alam ko nung grade 1, grade 2, meron pa din Pero yung mga 4, 5, kasi parang medyo na kayo nun pabinata, padalaga na kayo, hindi na uso yung magpapakain ka ng Jollibee. Kaya, ayun yung memorable moment ko nung prep. Memorable moment siguro nung grade school, siguro mga kasi nga nakikisali din ako sa mga extracurricular noon. Naalala ko noon, parang kada merong program, may intermission. Grabe. Alam mo yun, parang kilala niyo na kung sino kayo. Nako, name drop ko kayo. Paolo at Jaime. Kayong dalawa. Naalala ko nun, meron kaming year na parang meron ng program. Tapos, parang sabi, kayo, gawa kayo ng sayaw, intermission number. Sabi ko dun sa friends ko, kay Jaime, kay Paolo. Sabi ko, gawa tayo ng sayaw, practice tayo sa bahay. Pinupunta ko sila sa bahay namin. Tapos naalala ko nun, meron pang si Daddy, yung stereo niya na 3 piraso. May stereo sa gitna, tapos yung 2 speakers. Tapos lalagyan mo ng CD, yung umiikot yung CD. Yun pa. Proud na proud pa ako. Okay, sige, tayo, practice tayo. Tinuruan ko sila ng pop ng NSYNC. Dirty popping yan. Tapos, nalaman nila yung steps. Natapos namin yung araw na yun, yung steps. Nung araw na,
di ba syempre magdadala kayong costume? Mm. Ako lang yung may dalang costume. Hindi sila nagdala ng costume kasi ayaw nila sumayaw sa stage. Oh my God! Alam mo ginawa ko? Sumayaw ako mag-isa. Sa stage. Totoo? Habang silang dalawa, nandun sila sa audience, pinapanood nila ako. Hindi ko pa rin kayo napapatawad. Gio and Paolo, na iniwanan niyo ako sa Eret, sumayaw ako ng pop mag-isa sa stage. I know. Kasi hindi ko alam whether mapaproud ba ako dun sa ginawa ko or ang galing-galing ko ba na kaya kong magsayaw mag-isa ng pop sa sa Oh my stage God. or nakakahiya I yun. wish may video. Pero for anong grade ka nun? Hindi ko maalala. 3 or 4 siguro, I don't know. For a third grader na sumayaw mag-isa, na mostly ng mga bata nung time na yun is mahihain. Oo. Sobrang Hindi courageous ko na alam, ginawa hindi ko alam mo. kung anong year. Basta, yun yung naalala ko na iniwanan nila ako na parang... So, ang next question kasi, most embarrassing is, content na rin ba yun sa most embarrassing? Hindi ko kasi alam whether yun nga, hindi ko alam whether mahihiya ba ako na ako lang yung sumayaw or Mapaproud ka. mapaproud ako kasi ako mag-isa ko lang, Okay. tapos sumayaw ako. Well, embarrassing moment, madami yan for sure. Mga siguro, mga pag ayun na naman, natatapa ka, kung saan-saan. Ganun. Okay. Pero feeling ko, kapag nagpo-perform on stage, hindi siya embarrassing for me. Yung time na yun. Kasi Okay. parang feeling ko ang kapal ng mukha ko, kaya kong mag-perform dun kahit mag-isa ko lang, gano'n. Hindi, kumbaga yung mga performance. Kasi naalala ko nun, lumaban pa ako ng karaoke challenge. Totoo? Kasi nga gusto ko nga maging singer, di ba? Kahit hindi naman ako ganun kagaling kumanta, lumaban ako ng karaoke. Ang kalaban ko si Nikki. Nikki, hello sa'yo. Naalala ko, ang kanta niya noon, isang lahi. At si Nikki ay kumakanta talaga, di Singer ba? talaga si Nikki. As in, nagmaganda yung boses niya. Tapos, girl, lumaban ako talaga. Lumaban talaga ako kasi wala nga akong makapal nga mukha ako nung grade school. Kaya ewan ko, parang para sa akin, hindi siya embarrassing. Yung mga Okay. ganong perform on stage. Sige, sa next question yan. Ako, most memorable ko noon, yun nga din, yung katulad ng na-share ko kanina, nag-lead niya ako ng dance troupe EME, di ba? Merong isang time na, parang nagkaroon ng rift sa klase namin, ganyan. Na, ewan ko kung ano yung nangyari nun. Basta na-divide yung dance troupe into two. Yung isa nililid nung isang, hindi ko alam kung rivals ba kami noon, ganyan. Basta nung time na yun, nag-split lang yung tropa into two. Yung isa nililid ko, tas yung isa nililid nung isa kong kaklase, ganyan. Parang siguro, way din ng teacher namin yun noon to foster competition. Ano ba yun? Parang ganun yung nangyari. Well, hindi ko na exactly matandaan. Pero dalawa kami noon na nag-intermission number sa isang program sa school. Tapos yung isang group, ang ginawa nila, na sayaw is parang siyang ballroom. Parang yung mga dancers partner sila. Tapos ang sinayaw nila ay Sometimes ni Britney Spears. Ganyan. Tapos pero partner ganyan. Parang yung sayaw nila. Yung sa amin noon is very hip-hop-ish. Na na ang sinayaw natin na yata namin noon ay Larger Than Life. The best. Ng Backstreet Boys. True. At nung time na yun, naalala ko doon na I remember feeling na ano ba yan, hindi pa ba tama yung parang hindi pa ba sapat yung tropa ko para magdagdag pa sila ng isa, ganyan. Parang sabi ko, sige, galingan natin mag-Backstreet Boys tayo. Inimbita ko din sa bahay, doon ko tinuruan. Nung time kasi na yun, wag na tayo magsinungaling na malaki yung bahay namin. So, doon sa, parang meron kaming... Sala. Hindi sala, nasa labas kami. Nasa grounds kami. Taray ng grounds. Mataray talaga, Bex, kasi kasi laki siya ng half court na basketball. Yun, basketball court na half. Parang naman siya, parang yun yung garahe, may minsan. True. Yun yung, doon nakapark yung mga sasakyan. Huwag na tayong lokohan mga sasakyan ng tatay namin. Ni Daddy. Yun, so doon kami nagpa-practice, as in, kita kami ng mga kapitbahay ng buo ni God. Ng mga stay-in na empleyado ni Daddy. True. Wala kang pakialam. Basta yung minamanduhan ko rin mga dancer ko. Ayusin nyo, ganyan, energy, ganyan. Tapos dapat may pitik, ganyan. Isipin mo, nung bata ka, ganun ako yung Tapos yun, nung performance time na sa school, maganda naman yung naging performance namin. Maganda rin naman yung ginawa nung kabilang grupo, which is, looking back, may isip ko for the best na rin. Kasi iba naman yung ginawa nila. Magkaiba kami. So parang magkaibang mode siya ng entertainment sa mga estudyante na nanonood, ganyan, di ba?
So yun yung pinaka-memorable for me. Ganyan na. Doon ako talagang, parang feeling ko nasa nasa inspirational movie ako. Ganyan. Ako Nasa yung Step coach. Up ka, Oo, nasa Step Up ako. Nasa Coach Carter ako, ganyan. Ganon. So yun yung yun yung for me pinaka-memorable. Move on na tayo. Actually, last part na to. Most embarrassing moment. Last na yan? Last question? Last question na. For Most embarrassing grade school and kinder prep. moment. Sa prep, wala naman, wala namang embarrassing moment. Siguro yung yung looking back, na-realize ko yung umuupo nga ako sa upuan ng crush ko. Cringe! Sobrang cringe. Embarrassing na yun. Embarrassing na yun sa ngayon. Pero nung grade school, siguro, wala akong embarrassing mo. Kasi nga wala nga akong hiya. Makapal nga. Wala akong hiya. Makapal nga ang mukha ako nun. Kahit kung saan ako ibalandra, wala akong paki. Basta ikaw magpa-perform ka. Magpa-perform ako, sayaw ako dyan, mag-isa ako, sige, go. Kakanta ako sa karaoke, okay, sige, go. Magko-commentator ako sa misa, okay, sige. Magre-raise ako ng flag sa flag ceremony, okay, sige, lahat. Magpapalatang makabayad ka? Sige. Oo, sige, kaya ko yan. Maggaganon ako ng lupang hinirang. Kaya ko yan. Wala akong embarrassing moment noon. Siguro nahihiya lang pag inaasar ako. Okay. Ganon. Mga asar sa akin noon nung bata ko. Pero looking back, parang parang na-realize ko rin na, okay, sige, parang sinasabi lang siguro nila yun. Dahil yun lang yung nakikita nila. Parang physical features. Kasi syempre, bata ka pa noon eh. Hindi mo naman alam kung gano'n ko ka-profound, gano'n ko kagaling nung time na yun. Hindi mo maiisip yun as a grade schooler. So, yun. Okay. Ako, most embarrassing moment ko nung grade school, feeling ko alam mo na to, yung kasi to, merong Girl Scout dati sa school, Girl Scouts EME. Girl Scouts, okay. Tapos, ako noon, na bilang bida-bida nga ako, na-assign ako as troop leader ng troop Tulips. Ganun yung ang social ng flowers, sabi ilang-ilang. Hindi kasi nung time na yun, kami yung pinapili. Basta flower. Okay. Yung favorite ko, tulips, di ba? Kaya Taray ng tulips. Ang top na yung namin. Tulips, ganyan. Tapos parang meron yatang induction ceremony, EME. Basta yung lalagyan ka ng scarf, alam mo yung parang induction yata ang tawag doon. So parang tatawagin ka ng legit na Girl Scout. Yun, ganyan. Kasi meron ako nung parang mga Star Scout, yung mga maliliit. Ako kasi yung Girl Scout noon eh, kasi ako na yung malaki. So yung mga Star Scout, gagawin na silang Girl Scout okay. on time. Since ako ngayon troop leader, so ako meron kaming production number noon kung saan merong circular na Philippine flag sa floor, tapos parang mag-i-skip, alam mo yung mag-i-skip ka na masaya ka, paikot dun sa flag, tapos parang meron kayong final formation, EME. Nung time na yun, ako nung time na yun, hindi ako mahihain ako in a way na ayokong nakikipag-usap sa adults unless kailangan, ganyan. Ayoko magtanong, ganyan. So, nung time na yun, honestly, hindi ko alam kung saan ako iikot sa flag, kung kung pa-clockwise ba ako, ganyan. So wala, dinesisyonan ko na, sige, magka-counterclockwise ako. Grabe naman yung isip mo, no? Kasi counterclockwise, usually clockwise eh. Diba? So baliktad ba ako nun? Ayoko kasi magtanong, nahiya ako eh. So sige, dinesisyon ko na ako magka-counterclockwise dun sa flag. Nung time na yun, ito yung sinasabi mo yung isang Miss Lontok. Ganyan. Okay, nung time po kasi sa school namin, dalawa silang Miss Lontok. Hindi ako sure kung anong relationship nila. Parang sisters ba sila? ata sila. Okay, so sisters sila. Yung older na Lontok, yun yung medyo strict, yun yung terror na maituturing, ganyan. And then yung isa yung sweet motherly. Para silang Glinda and Elphaba. Okay. Sa weekend. Okay. Ayun. So, ito si Elphaba. Si Miss Lontok. Grabe ko. No, okay, so malakit na wa. Sorry po. Pero, ayun nga. Siya kasi yun, yung parang siya yung nag-head ng Girl Scouts. So, siya yung nag-aaksikaso ng production number, EME. So counterclockwise nga ako. Kasi nasalubong ko ngayon yung isang troop leader na dapat siya yung counterclockwise, ako yung clockwise. Okay. So, ayan, in front of God and all my Star Scouts and all the other troop leaders, lumapit yung galit na galit siya. As in, naalala ko nun kung paano siya pumadyak, na talagang gigil na gigil siya, talagang dinuro na, ikaw, ito, tanga-tanga to. Oh my God, naalala ko yan. Oh my God. Ito, tatanga-tanga tong batang to. Nung time na yun, katulad nung sa prep, delayed din siya, delayed reaction din siya. Clockwise ka ganyan. Okay.
So, nung time na yun, ginawa ko lang yung kailangan kong gawin. So, Okay. inulit namin yung formation, yung practice, ganyan. Okay, clockwise. So, umukay na, nag-formation na kami. Exciting. The next day. So, tumama yung ano niya sa akin ngayon, nung dinner time nung gabing yun. Pero, syempre, nung, Excited ako sa kwento. Okay. sa bahay namin dati, pag dinner ang batas nun, dapat lahat nasa mesa, ganyan, sabay-sabay kami. Sabay kakain. Sabay-sabay kami, mami, daddy kami, magkakapatid. So, nung time yung kumakain kami, di syempre, usually kasi masaya, ganyan, kukentuhan, si daddy, nagda-dad jokes, ganyan. Nung time na yun, nagmamaktol ako, which is halata, as in, nakatingin lang ako sa plato ko, kumakain ako, hindi ako umiimik. Hindi ka, Oo. Usually kasi ganun ako kumain. Totoo. kumakanta. Oo, lalo pa, ganun ako kumain ng bata, kumakanta ako, lalo pag Jollibee, ganyan, ayun. So, wala, hindi ako kumakanta nung time na yun, tahimik lang ako, ganyan. Anong nangyari, ate? Ganyan, sabi ng daddy. Ayun, kwento ko sa kanya, sabi ng teacher ko, tatanga-tanga daw ako, ganyan. Nagalit yung daddy ko noon, as in, sabi niya, yung anak mo, hindi ko yun pinag-aaral dun para tawagin tatanga-tanga. Puntahan mo. Sabi kay mami, puntahan mo. Ganyan. So, bilang parents na may kabig sa school. ayun, so the next day pumunta doon ang aking mother, Dires, ganyan. Nagreklamo siya. Hindi naman siya yung super hostile magreklamo. Siguro sinabi niya lang na yung event na to, ganito yung naging effect sa anak ko, hindi maganda, ganyan, nung umiiyak, gano'n. Which is, totoo naman, umiyak naman ako, pero konti lang. Hindi naman ako magulgul, Ayun, so, kasi syempre, masakit yun na, talagang pahiya talaga, pahiya of the century yun nung time na yun. So, ayun, nung kinausap ni mama, ganyan. The following days, hanggang sa mag-induction yung mga Star Scouts ko, ang bait na sa akin ni Miss Lontok, talaga naman. Ako na ang pinakamatalino, ako na ang pinakamagaling. Alam mo yun, galing na batang to! Yung tipo, alam mo yung minsan, meron pa sa klase niya na mampangit ng assignment ko. As in, gumawa ko yung tipong halata mo na ginawa lang nung umaga na yun, yung assignment. Yan, hindi ka pinagalitan. As in, very good. Very good, Pamela. Very good na yun. Very good na yun, parang wala naman akong ginawa. Ayun. So, syempre, halata mo naman na siguro na pagsabihan, na pagalitan. Siguro. Ganyan. Pero alam mo, character building sa akin yun, yung moment na yun. Yun yung nagturo sa akin na magtanong ka kasi pag hindi mo alam yung gagawin mo. No shame in asking. So, ayan, mas nakakahiya. Yung ipapahiya ka talaga kasi hindi ka nagtanong. Ayun. So, ayan, yun ang aking embarrassing ang dami nating aral na natutunan today. Actually, ito ang either mabibuild kami as heroes or villains. Yun Pero parang papuntang villains. Yung namin. Nung pinag-uusapan namin itong episode na to, sabi namin, pagsabay na namin yung grade school, high school sa isang episode. Sabi ko, hindi kaya. Hindi talaga kaya. Na 30 minutes. Kasi actually, tagal na iba din talaga yung turnaround ng buhay namin nung high school. Kaya abangan nyo yun sa next episode. Yes. Abangan nyo sa next episode ang aming high school journey. Kasi iba talaga yun siya. True. For me. Iba talaga ang ang high school moment. With that, saktong-sakto tayo. Sakto ba yun? Hindi. Parang sobra-sobra pa tayo sa time. Pero we are ending this episode. Hopefully, na-enjoy nyo ang aming mga anecdotes. Yes. Marami pa yan. Mga origin story namin nung mga grade school as mga matatabang bata. Pero yun. Pagpapatuloy namin yan sa high school at sa college episodes. Abangan nyo yan. Correct. Sa aming next episode. With that, thank you so much. Bye guys. See you sa next episode.